People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Nako, breaking news ito guys, 14 hours ago. Nako, ito si Morales. Alam po natin at kilalang kilala nyo ito, no? At sabi nga ng Pangulo ay professional liar. Tama nga, talaga. Ito ay mukhang pera ito eh, bayaran ito eh. At alam natin yung nagkaroon ng hearing sa Senado, di ba? Ni Senator Bato. May malaking tao na sa likuran nito, imposible. Kayo naman, oo. Obvious ba? So dahil dito mga kababayan, naku po, sabi ko ang kumakalaban talaga sa Pangulong Marcos Jr. Matitibag talaga, kulungan ang punta niyan. Sabi sa inyo ang Diyos hindi natutulog. Sabi ng Panginoon, wag kang gaganti sa mga taong umaalipusta sa iyo. Mambabati ko sa iyo, nagbibintang sa iyo. Ako ang gaganti para sa iyo, sabi ng Diyos, and that is biblical, mga kababayan. So, sabi ko sa inyo, mahirap tibagin itong nakaupo sa Malacanang. Lalong-lalo ito nagdadasal, maka-Diyos, hindi marunong mang-away, tahimik lang, puro trabaho lang para sa kapakanan ng nakakarami. Sabi po dito ng News 5. Okay, basahin pa natin para kumpleto Ricardo. Ayan yung source natin. 14 hours ago, hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng San Juan Fernando, Pampanga Municipal Trial Court Branch 4 si dating Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, Agent Jonathan Morales sa kasong perjury dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang testimonya laban sa mga suspect ng illegal na droga noong 2011. See? Diyan pa lang alam nyo na ang background nito, sinungaling. Ganun din naman sa Senado, sa hearing ni Senator Bato. Ito naman si Senator Bato, kumuha lang din naman ng source niya, palpak pa. May ground na, maraming kaso. Sabi nga ni Senator Bato, di ba, na nung itinanong siya, kung nasa listahan ba si Pangulong Marcos Jr., sabi niya hindi. Yung mga PDEA na dating opisyal, tinanong sila kung nandoon daw ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Wala din. Sos, Mario Josep, palpak ang hearing nyo sa Senado. Yan pa lang, 2011. Kaso niya na yan. Ito, paulit-ulit umanong naghayag ng walang katotohanan ng testimonya si Morales kahit under oath siya. Sinungaling nga Binawi rin umano ni Morales ang kanyang mga testimonya at giniit na pinilit lamang siya ng kanyang superior para isangkot ang mga suspect sa illegal na droga pero hindi kumbinsido rito ang korte. Sabi sa inyo lahat ng pinagagawa niya may nasa likuran. Kasi guys, mukhang pera din ito nababayaran. Sabi dito matanda na ang inuugnay ni Morales si President Ferdinand, si President Bongbong Marcos at iba pang personalidad na nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency. Diba? Witness tayo sa pag-imbestiga ni Senador Bato dyan sa Senado. Tingnan nyo kung gaano kagaling magsinungaling ito si Morales, mga kababayan. Kung uto-uto ka, bio-bio, mapaniwala ka nito. Pero dahil matalino ang mga Pilipino, kilala ang ugat nito, wala talagang maniniwala. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi, professional liar. Diba? Alam nyo, itong na ito, si dating Pangulong Digong mismo na nagsabi na ito si Pangulong Marcos Jr. Weak leader, sabi niya. At gumagamit ng bawal na gamot. Nag-file pa na nag-umpisa pa lang nag-file ng COC si Pangulong Marcos Jr. Binanata niya na ito, mga kababayan. Si Pangulong Marcos Jr. Dahil alam niya alam niya pag ang Marcos ay makakaupo sa Malacanang, mauungusan ang level ng pamumuno niya. Di totoo naman, di ba? Tingnan nyo, ang daming sumisingaw ngayon sa pamumuno niya dati. Sabi niya rin mismo sa bunganga niya, kung mayroong pinakamagaling na Pangulo, maghanap kayo ng isang Marcos. Totoo yun. Nang si Pangulong Marcos Jr. tatakbo sa pagkapangulo, ayun, umpisa na ng pambabatikos, paninira niya. Pero si Pangulong Marcos Jr. hindi natitinag. Nung sinasabi niya gumamit siya ng bawal na gamot, ayun, ginawa ng Pangulo, nagpa-test ng drug test. Sa Sinflux pa, kilalang hospital. Alam nyo kompleto ang mga kagamitan dyan. Anong resulta? Siyempre clear, negative.
Oh, 'di ba? Ibig sabihin hindi talaga siya gumagamit. Kasi gawa-gawa ni Digong, actually ang talagang totoong addict si Digong. Siya ang mismo nag-amin yan. Nag-take siya ng marijuana para manitili daw siyang gising. Ay, sus. Oh, gawain ng puon nyo, tapos ibintang kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin nyo, maniniwalang mamayang Pilipino. Hoy, hindi bio-bio ang majority ng Pilipino, no? Alam nila kung ano ang totoo. Oh. Tuloy! Ayan, no? Sabi po dito, guys, Oh. Si Jonathan Morales po ay na-convict ng perjury. So, lahat po ng sinasabi niya po dito sa mga hearings natin ay hindi po credible dahil sabi ni President ay para siyang jokebox ayon kay Department of Justice, DOJ spokesperson as Asek Miko Clabano. Siyempre, hulugan mo ng barya yan, kakantayan talaga, tutunog. Ganyan Siyempre, milyon-milyon siguro, kaya gumawa ng fake storya Oh, anong nangyari? Parang mukha yata sunod-sunod na mga kababayan. Pupunta na ng kulungan yung kumakalaban sa Pangulong Marcos Jr. Sabi ko, hindi nyo kayang tibagin ang nakaupo sa Malacanang. Matalino yan. Ang kanyang wristback dinadaan yan sa sa rule of law. Oh. Batas ang pinairal niyan. Hindi sa dahas, mga kababayan. Kasi ito, very, very classy ang dating ng Pangulo lumaki ng mayroong sapat na disiplina galing sa kanyang mga magulang. Very well good manner dito si Pangulong Marcos Jr. Siyempre, ikaw ba naman nag-aral ka sa prestihiyosong paaralan sa ibang bansa? Natural. Kaya yung ugali niya, very smooth at very classy. Ganon din ang mga anak niya. Lalo ni Mrs. niya, professor na abogado. Tuloy! Ang sabi dito, guys, basically professional liar kasi nga parang binibinta na lang niya ang katotohanan. Kaya nga So this again is a big win for the government because we want to show na the truth is not for sale. Dagdag pa niya. Tama yan. Courtesy ng News 5, mga kababayan, Bea Cabela sa Monte. Tingnan nyo. Ang nangyayari ngayon. Sunod-sunod na. Magsisipasok na kayo sa kulungan. Yan ang sinabi. Ito pa. Expedient agent Jonathan Morales sinatulang guilty sa perjury. Nga ka ngayon, Morales, siguro naman sapat na yung ebidensya laban sa iyo. Sabi ko sa inyo God is good all the time. Pag si Pangulong Marcos ang kalabanin nyo, tiyak, kulong ang punta nyo. Kasi wala kayong mapapala nasisirain si Pangulong Marcos Jr. Wala kayong sapat na ebidensya. Wala siyang nilabag na batas. Yan ang lagi nyong tandaan. Ang Pangulong Marcos Jr. Sa galaw nyo, alam na alam niya. Lagi ko sinasabi, he know how to play his card. Sa totoo lang, sa mga taong nakapalibot sa kanya. Magaling ang radar ni Pangulong Marcos Jr. Learn in lesson in the past. Alam niya Sabi nga ni Jessica Siho, ano natutunan niya sa pamumuno ng kanyang ama? Anong sabi ng Pangulo? Ang natutunan niya, mahirap magtiwala sa itinuturing mong kaibigan. Yung pala ahas. Kaya maingat ang Pangulo. Tatakbo siya sa pagkapangulo. Alam niya na ingatan ang kanyang buong pagkatao. Yung kredibilidad ng kanyang pagkatao, malinis po yan. Hindi niya ilalagay ang buong pagkatao niya sa masamang gawain. Kaya alam na alam niya, dahil alam niya na siya ay mamumuno ng bansa bilang Pangulo ng Pilipinas, kailangan malinis siya. Totoo naman, malinis ang pagkatao ng Pangulo. Kaya hindi basta-basta yan. Na basta-basta nyo na lang bigyan ng fake na istorya, yung mga piki video nyo. So hindi uubra yan. Dahil hindi niya gawain talaga. Gawain talaga ni Digong yun, nagmamariwana talaga. Totoo yan. Lagay ko nga sa screen ko. Yun ang katotohanan. Yung mga palabas ni Morales na akala mo galing-galing, professional liar nga But anyway guys, ano ang kapalagayan nyo? Ako, siyempre, ang batas umiiral, kaya ito ang resulta. Ang batas ngayon may pangit kung tutuusin Patas ang batas ngayon sa mga taong kilala or hindi kilala.
Kasi nga, maganda ang pamamalakad ng gobyerno ngayon. No? Hindi katulad ng mga nakaraan, talaga naman uso ang paboran. So dahil dito mga bes, may ibabasahin ko itong nakapost dito, no? Yung another post tungkol dito sa kanyang kaso. Ito. So ayan patunay decision. Crime case number 160269. Every interest of public policy demand the perjury be not shielded by artificial refinement and narrow technicalities for perjury strike at the administration of the laws. It is the policy of the law that judicial proceeding and judgment be fair and free from fraud, and that litigants. So ito pa mga kababayan anong sinabi dito? Decision crime case number 160269. Every interest of public policy demands the perjury be not shielded by artificial refinements and narrow technicalities for perjury strike at the administration of the law. It is the policy of the law that judicial proceeding and judgments be fair and free from fraud, and that litigants and parties be encouraged to tell the truth, and that they be punished if they do not. Ayan mga beswa sabi tuloy, wherefore accused Jonathan Morales Apruebo is hereby found guilty. Nako, talaga naman guilty mga bes, beyond reasonable doubt of perjury as penalized under under Art 180 of the revised penal court and is hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment of 4 months of arresto mayor medium and a fine of 1,000 pesos. Okay, mayroong talagang fine 1,000 pesos guys, with subsidiary imprisonment in case of insolvency. Okay. So decided, ayan, July 30, 2024, City of San Fernando, Pampanga, promulgated in open court of August 7, 2024. Tama ba? Yes. Medyo malabo no? Basta nakalagay August 7. Ayan sino? Acting Presiding Judge Jason B. Alquertros ba yan? Yes. Okay. Alquertros. Ayan kita nyo guys. Malinaw na malinaw yan mga beswa. So, well, ganun talaga pag nagkasala, managot sa batas. Kaya ang gagawin natin is gumawa tayo ng kabutihan mga kababayan. Para hindi tayo masasadlak sa mga masasamang gawain. Ang kabutihan talaga ang pinaka-the best sa lahat. So, yun mga best ang pinaka-latest updates videos natin. See you again on my next upload video. Bye.